May mga tawag na hindi mo dapat sagutin. At may mga tanong na sana hindi mo na lang tinanong. Ito ang kwento ni Lian. 21 taong gulang. Isang simpleng estudyante, tahimik, mabait, pero may sugat sa puso na hindi pa rin naghihilom. 1 taon matapos mamatay ang kanyang kuya. Namatay si Kuya James sa isang car accident. Biglaan. Walang pamamaalam. Si Lian, hindi nakaabot sa huling sandali. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lumang cellphone number ni Kuya, na hindi niya kailanman binura. 1 taon na ang lumipas. Pero gabi-gabi pa rin siyang umiiyak. Tahimik, mag-isa. Isang gabi, habang umuulan, napatingin siya sa kanyang cellphone. May tumatawag. Unknown number. Pero nung sinagot niya, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Lee, ako to. Nanigas si Lian. Dahil iyon ang boses ng kuya niya. Mellow, basag-basag, pero malinaw. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga, at bago pa man siya makapagtanong, "Sorry, hindi ko sinadyang iwan ka." Tapos, nawala ang linya. Hindi makatulog si Lian buong gabi. Kinabukasan, sinubukan niyang i-trace ang number. Pero unregistered. Walang SIM. Wala sa records. Lumapit siya sa kaibigang tech-savvy. Pero wala rin silang nahanap. Imposibleng gumana pa ang SIM card na yun, na dapat kanselado na simula noong pagkamatay ni James. Lumipas ang 3 araw. Tumawag ulit ang parehong numero. Ngunit ngayon, mas mahina ang tinig. Para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hinahanap ko ang isang bagay. May naiwan ako, sa'yo. Bago siya makapagsalita, nagputol ulit ang linya. Nanginginig na si Lian. Hanggang sa maisip niya, ang kwintas. Yung lumang kwintas na binigay ni James bago siya mamatay, na matagal na niyang kinandado sa drawer. Binuksan niya ang drawer, at doon niya nakita ang lumang kwintas, pero may nakasabit na maliit na papel. Sa papel, may sulat kamay. Sa huli, kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Tumawag ulit, 3 beses. At sa pagkakataong ito, umiiyak na ang tinig sa kabilang linya. Lee, hindi ako aksidente. Sinadya yun. Alam ko kung sino. Nagputol ang linya bago matapos ang sinasabi niya. Sa sobrang gulo ng isip, tinanong ni Lian ang kanilang ina. At doon, lumabas ang sikreto. "Anak, may hindi kami sinabi sa'yo. Hindi aksidente ang nangyari kay kuya." May galit siyang iniwan sa taong pinagkatiwalaan niya. Nalaglag ang cellphone ni Lian. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang hindi nasabi noon. Huling tawag. Madaling araw. Walang ulan. Walang tunog. At sa linya, isa na lang ang sinabi ng boses. "Salamat. Pinatawad ko na siya. Ngayon, makakapahinga na ako." Tapos, tuluyan ng tumahimik ang telepono. Hindi na kailanman tumawag muli. May mga kwento na hindi kailanman masasagot ng agham o loika. Pero sa puso, alam mong may nangyari. At sa kwento ni Lian, natutunan niyang minsan, ang mga patay ay may huling mensahe pa. Hindi para takutin, kundi para itama ang naiwan nilang mali. Sa mundong ito, ang pinakamalalim na lihim ay hindi nakatago sa dilim, kundi sa pagitan ng alaala at pagsisisi.